Welcome back mga kabida! Sa huling video, sinimulan natin ang ating serye tungkol sa top 10 kwento sa Biblia na hindi mo aakalaing totoo pala. Mga pangyayaring sinasabing totoo at tinalakay natin ang unang ebidensya. The Great Flood, ang dakilang baha. Nakita natin kung paanong ang isang kwentong matagal nang itinuturing na alamat ay may posibleng paliwanag sa agham. Mula sa biglaang pagbaha sa Black Sea hanggang sa mga ruins na natagpuan sa ilalim ng dagat. Isang pangyayaring maaaring nag-iwan ng bakas hindi lang sa lupa, kundi sa alaala ng buong sangkatauhan. Sa video na ito, papasok na tayo sa number 2, The 10 Plagues of Egypt. Isang kwento ng dugo, sakit, dilim at kamatayan na posibleng hindi lang himala, kundi isang chain reaction ng kalikasan na naitala sa Biblia. Pero bago yon, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe for more contents like this. Let's get started! Number 2. The 10 Plagues of Egypt. Ang 10 salot ng Ehipto. Matatagpuan sa Book of Exodus chapter 7 hanggang 11 ang isa sa pinakadramatiko at pinakakilalang kwento sa buong Biblia, ang 10 salot ng Ehipto. Ayon sa Biblia, inalipin ng Egypt ang mga Israelita sa loob ng maraming taon. At nang utusan ng Diyos si Moses na palayain ang kanyang bayan, paulit-ulit itong tinanggihan ng paraon. Kadalasang iniuugnay kay Ramses II, isa sa pinakamakapangyarihang pinuno sa kasaysayan ng Egypt. Bilang tugon, sunod-sunod na ipinadala ang 10 salot, bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa nauna. Sa loob ng mahabang panahon, itinuring ito ng mga historiador bilang isang relihiyosong kwento lamang, isinulat upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos ng Israel laban sa mga Diyos ng Egypt. Pero noong 2010, nagsimulang magbago ang pananaw na ito. Ang biglaang pagbabago ng klima sa Egypt. Gamit ang stalagmites mula sa mga kuweba sa Egypt, mga batong unti-unting nabubuo sa loob ng libu-libong taon, nakagawa ang mga siyentipiko ng climate reconstruction ng sinaunang panahon, at ang kanilang natuklasan ay nakakabigla. Mga 3,000 years na ang nakalipas, eksaktong panahon ng pamumuno ni Ramses II, biglang tumaas ang temperatura sa rehiyon at nagkaroon ng matinding tagtuyot sa buong Egypt. Ayon sa mga mananaliksik, ang Nile River o mas kilala natin bilang lifeline ng Egypt ay naging isang mabagal, maputik at halos hindi na umaagos na ilog. At dito nagsisimulang mag-connect ang agham at Biblia, mga kabida. Unang salot, ang ilog na naging dugo. Ngulit tiyak nakikilalanin mo si Yahweh sa pamamagitan nitong gagawin niya. Tingnan mo, ihahampas ko sa ilog Nilo ang tungkod na ito at magiging dugo ang tubig at mamamatay ang mga isda. Dahil dito, babaho ang ilog at hindi maiinom ng mga taga-Ehipto ang tubig nito. Exodus Kabanata 7, verso 17 hanggang 18. Sa siyensya, may paliwanag dito. Kapag ang isang ilog ay naging mabagal at mainit, nagiging perfect environment ito para sa mga toxic algae blooms, partikular ang Oscillatoria rubescens o kilala rin bilang burgundy blood algae. Ano ang ginagawa ng algae na ito sa tubig o ilog? Una, pinapapula nito ang tubig na parang dugo. Pangalawa, naglalabas ito ng lason sa paligid. Pangatlo, pinapatay ang mga isda. Pang-apat, nagdudulot ito ng matinding kabahuan sa kapaligiran. Napansin nyo? Eksaktong-eksakto sa paglalarawan sa Biblia ukol sa unang salot sa Ehipto. Ikalawang salot, ang mga palaka. Pagkaraan noon, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumunta ka sa Faraon, sabihin mong ito ang ipinapasabi ko. Payagan mo nang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi ka pumayag, patuloy kong pahihirapan ang buong Ehipto. Pupunuin ko ng palaka ang ilog Nilo. Papasukin ng mga ito ang palasyo at aakyatin pati higaan mo.
Papasukin din ng mga ito ang bahay ng mga tauhan mo at ng lahat ng taga-Ehipto. Ganon din ang inyong mga lutuan at lalagyan ng pagkain. Ikaw, ang iyong mga tauhan at ang buong bayan ay pahihirapan nito. Exodus Kabanata 8, versikulo 1 hanggang 4. Kapag naging laso ng tubig ng Nile, mapipilitang lumikas ang mga palaka mula sa kanilang natural na tirahan. At dahil dito, bigla silang aakyat sa lupa, papasok sa mga bahay, kusina at kama ng mga tao. Isipin mo na lang, para sa mga sinaunang Egyptian, hindi ito basta abala. Ito ay isang horror experience. Ikatlo at ikaapat na salot. Kuto at mga langaw. Inutusan ni Yahweh si Moises na sabihin kay Aaron na ihampas sa lupa ang tungkod upang maging niknik ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto. Inihampas nga ni Aaron ang tungkod at ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto ay naging niknik na labis na nagpahirap sa mga tao at mga hayop. Exodus Kabanata 8, versikulo 16 hanggang 17. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Bukas ng umaga, hintayin mo ang paraon pagpunta niya sa ilog at sabihin mong payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi niya pinayagan, padagagsaan ko siya ng makapal na langaw, pati ang kanyang mga tauhan at mga kababayan. Mapupuno ng langaw ang mga bahay ng mga Ehipto, pati ang lupang kanilang lalakaran. Ngulit ililigtas ko ang lupain ng Goshen, ang tirahan ng mga Israelita. Hindi ko sila padadalhan ni isa mang langaw para malaman niyang akong si Yahweh ang siyang makapangyarihan sa lupaing ito." Exodus Kabanata 8, versikulo 20 hanggang 22. Kapag namatay ang mga palaka, mawawala ang natural predators ng mga insekto. Resulta? Una, pagdagsa ng mga kuto at langaw. Ikalawa, mga insektong nagdadala ng sakit. Ikatlo, pakiramdam na ang alikabok ay naging buhay. Hindi ba mga kabida, ito ang eksaktong paglalarawan sa aklat ng Exodus. Ikalimang salot, pagkamatay ng mga hayop. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumunta ka sa Faraon at sabihin mong ipinapasabi ni Yahweh ng Diyos ng mga Hebreo na payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag pinigil pa niya kayo, paparusahan ko ng kakilakilabot na salot ang kanyang mga hayop, ang mga kabayo, asno, kamelyo, baka, tupa at kambing. Mamamatay ang lahat ng mga hayop ng mga Ehipto, ngunit isa mang hayop ng mga Israelita ay walang mamamatay." Exodus Kabanata 9, versikulo 1 hanggang 4. Matapos ang pagdami ng mga insekto sa buong Egypt, bigla namang tinamaan ng matinding sakit ang mga hayop sa bukid. Ayon sa Biblia, halos lahat ng baka, kabayo at tupa ng mga Egyptian ay namatay sa loob lamang ng isang araw. Sa siyensya, posibleng ito ay dulot ng mga sakit. Ang mga langaw at kuto ay kilalang carriers ng mga sakit tulad ng African horse sickness, blue tongue viruses at iba pang viral infections. Ito ay mabilis kumalat sa mainit at maruming kapaligiran, nakakamatay ng livestock at walang lunas noong sinaunang panahon. At ayon sa Biblia, kinabukasan, namatay ang mga hayop ng Egypt. Ang ika-6 na salot, mga pigsa at sugat. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Kumuha kayo ng abo sa pugon at ito'y pataas na ihahagis ni Moises na nakikita ng Faraon." Mapupuno ng pinong alikabok ang buong Ehipto at ang lahat ng tao at hayop sa lupain ay matatadtad ng mga pigsang nagnanaknat. Exodus Kabanata 9, versikulo 8 hanggang 9. Hindi naglaon, nagsimulang magpakita ang masakit na mga pigsa at sugat sa katawan ng mga tao at hayop. Ang patuloy na kagat ng mga insekto, kontaminadong tubig at pagkakalantad sa mga sakit mula sa patay na hayop ay lumikha ng perpektong kondisyon para sa malulubhang skin infections. Para sa mga sinaunang Egyptian na walang kaalaman sa antibiotics o modernong medisina,
Ang mga sugat na ito ay tila isang hindi maipaliwanag na sumpa. Ikapitong salot, apoy at yelong umulan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mong pataas ang iyong kamay at uulan mang malalaking tipak ng yelo sa buong Ehipto at babagsak ito sa mga tao at mga hayop na nasa labas, pati sa mga halaman. Itinaas nga ni Moises ang kanyang tungkod, gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog, at umulan ng malalaking tipak ng yelo sa buong Ehipto sa Exodus Kabanata 9, versikulo 22 hanggang 23. Dito lalong nagiging interesting ang siyensya, mga kabida. Isinalaysay sa Biblia ang isang kakaibang unos kung saan umulan ng yelo na may kasamang apoy mula sa langit. Ayon sa mga siyentipiko, mga 3,500 taon na ang nakalipas ay isa sa pinakamalalakas na volcanic eruption sa kasaysayan ang naganap sa Santorini, Mediterranean Sea, na nagpadala ng abo at debris sa kalangitan ng Egypt. Bilyon-bilyong tonelada ng abo ang pumuno sa kalangitan. At alam mo ba, may natagpuang pumice stones sa Egypt na galing mismo sa Santorini. Kapag ang mainit na volcanic particles ay sumabay sa matitinding thunderstorm, maaari itong magmukhang apoy at yelong sabay na bumabagsak mula sa langit. Ikawalong salot, mga tipaklong. Kapag hindi mo pa sila pinayagan, bukas na bukas din ay magpapadala ako ng makapal na balang sa iyong bansa. Mapupuno nito ang buong Ehipto, kaya't wala kang makikita, kundi balang. Uubusin nito ang lahat ng hindi nasira sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo, pati ang mga punong kahoy. Exodus Kabanata 10, versikulo 4 hanggang 5. Matapos ang unos, dumating naman ang walang habas na pananalasa ng mga tipaklong sa buong lupain ng Egypt. Ang volcanic ash ay nagdudulot ng mas mataas na humidity sa kapaligiran, bigla ang pag-ulan, at ideal breeding conditions para sa mga tipaklong. Ito ay lumikha ng ideal na kondisyon para sa napakalaking locust outbreak. At ayon sa Biblia, tinakpan nila ang lupa hanggang sa ito'y magdilim. Kinain ng mga tipaklong ang lahat ng natitirang pananim na nag-iwan sa bansa ng ganap na pagkasira at matinding taggutom. Ikasyam na salot, 3 araw ng dilim. Sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mong pataas ang iyong kamay at mababalot ng dilim ang buong Ehipto. Ganoon nga ang ginawa ni Moises at nagdilim sa buong lupain sa loob ng 3 araw. Exodus Kabanata 10, versikulo 21 hanggang 22. Isa sa pinaka nakakatakot na salot ang 3 araw ng halos ganap na kadiliman sa buong Ehipto. Sa siyensya, ang makapal na volcanic ash na sinabayan ng malalakas na sandstorm ay kayang harangan ang sikat ng araw sa loob ng ilang araw. Para sa mga taong umaasa sa araw bilang simbolo ng buhay at kapangyarihan, ang biglaang pagkawala ng liwanag ay nagdulot ng matinding takot at kaguluhan. Ika-10 salot, pagkamatay ng mga panganay. Sinabi ni Moises sa Paraon, ito ang ipinapasabi ni Yahweh. Pagdating ng hating gabi, maglalakad ako sa buong Ehipto at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki. Mula sa anak na magmamana ng trono ng Paraon, Hanggang sa panganay na anak ng hamak na aliping babae na tagagiling ng trigo, pati panganay ng mga hayop ay mamamatay. Walang maririnig sa buong Ehipto, kundi ang malakas na pananghoy na hindi pa naririnig at hindi na maririnig kailanman. Ngunit ang mga Israelita, maging ang kanilang mga hayop, ay hindi man lamang tatahulan ng aso upang kilalanin mo na may pagkakaiba ang pagtingin ni Yahweh sa mga Israelita at sa mga taga-Ehipto. Exodus, Kabanata 11, versikulo 4 hanggang 7. ito ang pinakamisteryosong bahagi, mga kabida. Ang pinakamatinding salot ay ang biglaang pagkamatay ng mga panganay sa buong Egypt.
Ayon sa ilang pag-aaral, ang toxic algae sa Nile ay maaaring naglabas ng lason na kumontamina sa mga butil at pagkain. At sa sinaunang lipunan, ang panganay ang unang nagtatrabaho sa bukid. Sila rin ang unang kumakain at mas marami ang kinukuha. Kung kontaminado ang pagkain, sila ang pinaka-exposed. Sila ang pinaka-naaapektuhan, dahilan upang sila ang unang mabiktima ng lason. Kapag pinagsama-sama natin ang mga ito, mga kabida, bigla itong nagiging malinaw. Isang drastic climate shift, isang historic volcanic eruption, at sunod-sunod na natural consequences ang maaaring pinagmulan ng 10 salot ng Egypt. Hindi ito simpleng alamat. Isa itong chain reaction ng kalikasan na naitala ng mga taong nakaranas nito at naging kwento sa Biblia. Sa susunod na bahagi, papasukin natin ang Red Sea, ang Part 3 ng Top 10 Kwento sa Biblia na hindi mo aakalaing totoo pala. Salamat sa panunod. Hanggang sa muli, kabida!